Welcome back to my channel mga ka-tropa peeps natin at saka sa lahat po ng subscriber po natin at saka out po muna tayo kay Mark Jason Orogo. Ayan po. Yun ang gagawin natin sa video na ito. Kung napansin nyo po ito, mayroon po tayong Cisco old router modem po ito. Galing po ito ng Converge mga ka-tropa. Tapos ito naman yung compass natin na CFE 130N. Ang gagawin po natin dito, ipapaliwanag po natin mga katropa. Ito po yung old router modem natin. Ito po kasi yung available ko na mayroon po siyang repeater mode. Ibig sabihin, pwede po natin siyang gawing repeater. Kasi hindi po lahat ng old router po ng network na mayroon po siyang repeater mode o repeater settings. Kaya pwede nyo rin po gagamit mga katropa peeps katulad ng mga tinda F3, kung ano man yung mga router na mayroong repeater mode or EP repeater o sinasabing universal repeater. Ito yung magbo-broadcast yung router natin, i-receive dito sa Compass wirelessly po. Receive siya at the same time nagbo-broadcast siya, kaya yan po ang tinasabi nating EP repeater or repeater or access point repeater. Bago po ang lahat mga ka-tropa peeps, kung baguhan lang po kayo sa aking channel, please like, share, and hit the subscribe button and click the bell all para ma-notify naman po kayo sa mga gagawin pa natin mga tutorial. Configure po muna natin to sa computer. Unahin natin pag-configure itong old router modem natin. Isusunod natin itong pag-configure ang compass na 130N. Pagkatapos natin makonfigure itong dalawa, actual testing po ng mobile phone kung talagang successful tayo sa configuration. A few moments later. Dito na po tayo mga ka-tropa peeps sa computer natin. Enter na po natin yung default IP ng modem natin na Cisco Converge 192.168.0.1. Wala po tayong username password dahil po tayo matagalan. Login po tayo mga katropa. Kung napansin nyo na po ito, dito na po tayo sa pinaka-dashboard talaga ng Cisco DPC 3825. Click po natin setup. Puntahan po natin yung LAN setup. Dito po tayo sa local IP address. Ito po yung LAN IP natin. 192.168.0.1. IP po natin ito, kaya ito po yung ginamit natin dito sa web browser para ma-access po natin yung modem. Papalitan po natin to mga katropa yung default natin para hindi po tayo mag-conflict sa mga iba pa nating mga access point or mga outdoor antenna na naka-deploy na po. 192.168.0.25. Kayo na po bahala kung ano pong ilalagay yung IP address, basta hindi po conflict sa mga existing yung antenna mga katropa. Subnet mask 255.255 naka-default na po. Tapos dito naman po sa DHCP, kung napansin niyo po, i-click po natin tong disable. Disable DHCP. Tapos dito naman po sa time zone, ilalagay po natin positive 8 Beijing, Hong Kong po. Yan lang po, wala pong Pilipinas kasi nakikita natin dito sa time zone. Pagkatapos naman nito, click save settings. Ayan po, magsisave change po tayo mga katropa. Magbabago na po tayo ng local LAN IP. Enter na po natin yung IP address na binago po natin, 192.168.0.25. Nabago na po natin yung local na default IP ng modem po natin. Login ulit tayo, click po natin itong login. Ayan, kung napansin na po natin, post na po tayo dito sa setup. Ito po yung LAN setup natin. Ayan, dito na po yung 192.168.0.25 yung LAN IP. Tapos yung DHCP natin, naka-disable na po. Ayan po. Tapos mayroon na po tayong GMT positive 8. Punta naman po tayo dito sa wireless settings. Dito po sa wireless tab, kung napansin nyo po, WPS po, wala na po tayong gagalawin sa WPS. Dito po tayo sa radio settings. Dito sa radio settings, wireless interface, naka-enable po dahil po nagbo-broadcast po tayo.
Tapos network mode, ito po yung sa Wi-Fi natin na BGN mix po at saka 2.4 GHz lang po yung radio. Wala po ibang radio frequency ang itong modem po natin. Tapos yung channel bandwidth, dalawa pong pagpapilian dito, auto at saka 40 MHz. Sa tutorial ko lang naman po ito, 20 MHz po yung madalas kong ginagamit para hindi po magkaroon ng problema sa mga lumang gadget ng mga customer po natin. Tapos dito po sa channel natin, pili na po kayo mga katropa. 1 hanggang 11, nasa sa inyo na po yun kung ano po yung channel na hindi po matraffic. Gamitan nyo lang po ng Wi-Fi analyzer. Sa akin lang naman, gagamitin ko lang po yung 11, 6 or minsan 1. Dito naman po sa wireless name or ito na po tayo sa SSID. Kung napansin nyo po, ginawa na po natin to ng EP repeater. Cisco EP repeater po ang gagawin natin para ito po ma-identify natin mamaya pag actual testing po natin ng mobile phone natin save. Ayan po, mayroon na po tayong Cisco EP repeater na SSID. Lalabas po ito mamaya sa cellphone. Tapos dito sa wireless security, may WPE2 personal po ito at saka WPE-PE2 personal at saka disable. Di-disable po natin mga katropa dahil ang purpose po natin piso Wi-Fi hotspot or piso window Wi-Fi yung broadcast po natin. Kung pi-personal nyo naman po ito mga katropa, kung pang personal use only, lalagyan po ninyo ng WPE2 personalized pressured key. Click po natin itong save settings. Dito po sa Mac filter, wala po tayong babaguhin. Dito sa advanced settings, wala po tayong gagalawin mga katropa. Itong transmission rate na kung ilang Mbps po yung speed natin, i-auto lang po natin mga katropa. Dito na po tayo sa WDS settings. Ito po yung purpose natin na gagawin ngayon sa configuration na to mga katropa. EP repeater, ganoon din po yung compass na 130N EP repeater. Ito na po yung pinaka-importanting configuration. Napakadali lang pong configuration to mga katropa. Lang po, i-check lang po natin tong box. Allow wireless signal to be repeated by a repeater. Ito po yung pinaka-importante para mag-function or gagana po yung EP repeater broadcast po natin. Sana nasundan nyo po mga katropa peps. Si-save settings na po tayo. Dito naman po tayo sa security. Wala na po tayong babaguhin. Dito sa restriction, wala na po tayong babaguhin. Sa gaming application at saka sa administration, wala na tayong babaguhin. Kung nasundan nyo po mga katropa, tapos na po tayo sa configuration ng modem natin. Napakadali lang po yung configuration natin. Isusunod na po natin mga katropa yung Compass 130E natin. Later. Dito na po tayo mga katropa peps. Buksan na po natin yung dashboard ng Compass natin na 130E. Enter po natin default IP 192.168.10.1. Ayan po. Default password po nito nasa box lang naman po. Admin po mga katropa. Kung napansin nyo po, dito na po tayo sa pinaka dashboard po natin ng antenna. Click po natin yung wizard. Dito po sa wizard, nakikita po natin mga katropa. Gamit na po natin itong bridge, point to point or point to multi-point. Bridge to secondary station. Sa last nating video mga katropa peps, kung napanood nyo naman po, ginamit na po natin itong access point or EP. Direct po sa mga mobile phone or sa mga tablet or laptop ng mga customer po natin. Video natin ngayon, sa sinabi po natin sa umpisa, ang gagawin natin dito, EP repeater. I-access natin doon sa Cisco Converge natin na old router modem. Bago po tayo mag-click nitong EP repeater, puntahan muna natin tong network. Dito po sa network, kung napansin nyo po, sa LAN tab, naka-default pa po tayo na 192.168.10.1 na IP address. Babaguhin po natin to mga katropa. Ipi-personalize po natin to para hindi po tayo magkaroon ng complex sa iba pa nating mga antenna na naka-deploy na mayroon na po tayong existing na mga compass antenna at saka mga existing na mga Wi-Fi extender. Babaguhin lang
po natin to ng 192.168.10.26. Kayo na pong bahala kung ano po ilalagay yung IP address. Sa DHCP server po, click po natin tong modify. Magbabago na po tayo ng LAN IP mga katropa. Hindi na po itong default natin na 192.168.10.1. Hantayin lang natin mag-reboot. Ayan, nakapag-reboot na po tayo. Kung napansin nyo po dito sa web browser natin sa GUI, 192.168.10.26 na po tayo. Ibig sabihin na bago na po yung default IP address. Naka-current mode na po tayo. Puntahan po natin dito sa wizard kung napansin nyo po. Dito na po natin i-click ngayon yung repeater. Click po natin yung repeater dahil nga IP repeater yung gagawin natin ngayong tutorial. Ito na po tayo sa repeater settings. Dito sa station is ID wala po tayong pangalan. Kung ano po yung is ID na nilagay natin doon, dito po yun transfer. Click po natin tong scan. Ayan. Hahanapin natin ngayon mga katropa yung ginawa yung Cisco router IP repeater natin na is ID. Kung nasundan nyo po yung yung sa umpisa po nating video. Ayan, nakita nyo po pang number 6 siya. Marami pong nabo-broadcast na Wi-Fi dito sa mga area ko. Ngayon, ito na po yung ginawa natin na Cisco IP repeater kung natandaan nyo po yung is ID na nilagay natin. Naka channel 11 po tayo. Click po natin to dito sa operate. At saka ito po parang mayroong maliit na logo. Click po natin to. Ayan mga katropa. Yung is ID nung Cisco IP repeater napunta na po dito sa is ID natin ng Compass. Sana nasundan nyo mga katropa. Wala po tayong is ID kanina. Nung nilock up po natin siya or chinik po natin doon sa may operate, nagkakaroon na po tayo ng is ID na nanggagaling doon sa Cisco router modem natin. Click na po nating next. Ayan. Kung napansin nyo po, dito na po sa wireless settings tayo. Hindi na po tayo doon sa repeater settings. Dito sa wireless settings, dito na po nagkaroon ng local is ID. Ito na po yung is ID mismo ng Compass natin. Ito lalabas po mga katropa pips doon sa mga mobile na gadgets kung sino mag-access ng Wi-Fi natin. Dito naman babaguhin natin to para magkaroon tayo ng identifier or identification. Compass IP repeater din ilagay natin. Mamaya makita natin to sa mobile phone pag testing po natin. Tapos password wala po dahil lang piso Wi-Fi hotspot yung gagawin natin para makapag-access lahat. Ayun na pong bahala mga katropa kung anong local is ID nyo, anong is ID ang ilalagay nyo dito. O, click po natin finish. Ayan, magre-reboot po yung magsisave settings po yung antenna natin. Tapos na po na-save yung confirmation yung settings po natin. Naka-repeater na po tayo dito sa current mode. Tapos na po tayo dito sa wizard. I-double check po natin dito sa network. Ito na po yung LAN IP natin, 10.26. Wala na po tayong babaguhin. Tapos dito sa wireless, nakikita na po natin local is ID. Ito na po yung is ID mismo ng antenna natin na Compass. Ito po yung lalabas mamaya sa cellphone. Tapos, wala tayong password. Ito naman dito sa Wi-Fi mode, 11 BGN mga katropa. Power 100%. Dito po sa lance range, lalagyan po natin to mga katropa. Nasa sa inyo na po mga katropa. Pwede nyo po ilalagay na isasagad. Pwede rin po kung saan ilang kilometro lang po. Sa akin, pang malapitan lang po. Ilalagay ko lang ng 2 kilometers. Tapos, kiklik po natin tong modify. Ayan po. Nasi-save, change na po natin yung ginawa nating settings.
Tapos na po tayo. Check natin tong system. Wala na po dito sa system. Wala na po tayong babaguhin mga katropa. Dito po sa firewall. Itong lahat ng mga antay mga katropa. Ayan, din click po natin optimize. Ayan po. Dito sa users, wala na po tayong gagalawin. Okay, sana nasundan nyo po mga katropa pips. Tapos na po tayo sa configuration. Out na po tayo. A few moments later. Dito na po tayo mga katropa pips. Katatapos lang po natin makonfigure itong old router modem natin at saka yung compass antenna po natin, adapter niya. Ito po yung source natin, papakita po natin. Ito na po yung UTP wire na to mga katropa pips, para hindi po kayo magtaka. Ito po yung source natin na nanggagaling doon sa Bindo Wi-Fi machine or doon sa Piso Wi-Fi router hotspot po natin kung gumagamit po tayo ng MikroTik. Kasi po sa video natin, para po ito sa business purposes or para po sa mga Piso Wi-Fi na nagbi-business. Pwede naman po ito din ganitong setup, IP repeater kung personal or pang-private na gamit nyo na lang. Halimbawa, galing po sa bahay nyo, ipapasa nyo po yung internet connection nyo doon sa kamag-anak nyo, sa kapatid nyo, na ilang meters lang po, 300 meters na makikita naman po yung doon sa kabilang bahay. Pwede po ganitong setup na IP repeater po yon. Napansin nyo po ito mga katropa pips, itong kumpas natin. Ang connected lang po dito sa kumpas natin, kung napansin nyo, yung PoE nya, LAN port. Connected lang po talaga siya dito sa, ayan po, CPE lang. Walang nakakonect dito sa Chinese na to or ito po yon sa ibang PoE adapter. Ito po yung LAN port sa ibang mga antenna. Ayan, wala po nakakonect. PoE to antenna lang po talaga yung nakakonect. Yan po, nakikita po natin. Kung napansin nyo po yung Wi-Fi natin, nandito na po yung Compass IP repeater. Ito po. Tapos yung Cisco IP repeater naman, ito po yun. Nilagay natin yung SSID kung nasundan nyo po yung video. Transmit na po itong dalawa. Wala pong nakakonect na LAN port dito sa Compass. Kung pansinin nyo po mga katropa. Connect po tayo dito. Unahin natin yung Cisco. Ayan. Connect. Kung lalabas po yung login page natin. Dito po tayo nagkukunik ngayon sa Cisco modem. Ayan po. Lumabas po yung login page ng Wi-Fi hotspot boot share natin. Ibig sabihin, successful po tayo nakapag-connect tayo dito sa Cisco IP repeater. Lipat muna tayo dito sa Compass kung lalabas din ba yung login page or lalabas po ba yung portal natin dito sa Compass. Dito sa Wi-Fi, connected na po tayo dito sa Compass IP repeater. Dito na po tayo connected mga katropa. Tingnan naman natin yung sign in niya. Ayan po. Dito po tayo, mag-login po tayo ng 1 hour code para makita po natin kung pumasok talaga yung internet connection na nanggagaling na dito sa Compass. Login po natin itong 1 hour code. 1 HY 6 CD W. Ayan po yung code po natin. Then click po natin login. Patingnan po natin yung YouTube. Kung may internet na connection na po tayo. Ayan mga katropa, mayroon na po tayong internet connection. Ayan po. Kung play po tayo. Kung napansin niyo po kung saan tayo connected. Ayan, tingnan po natin sa Wi-Fi kung saan tayo connected para makita niyo po talaga. Ayan po. Compass IP repeater connected tayo. Dito po tayo connected. Kaya mayroon po tayong YouTube. Ayan. Ito po yung YouTube natin. Play naman po tayo ng isang video kahit saglit lang po. Ayan po. Umana po yung YouTube natin. Malakas po yung internet connection natin mga katropa peps. Successful po. Wireless na po yan. Yung Compass natin nakakonect dito sa Cisco modem na repeater, IP repeater mga katropa. Ayan, kahit saan po tayo lilipat mga katropa pips, malakas po talaga yung YouTube natin. Hinaan lang po natin yung sounds.
Ayan po. Ito po yung pagkakaiba ng naka-IP repeater. Dahil pag kukunik po tayo dito mga katropa, kahit connected na po tayo dito sa Compass, dapat pagdating natin dito, connected tayo, dapat hindi na po tayo maglalagin ng code. Pero sa ganitong configuration, pagdating dito sa router natin, maglalagin po tayo ng panibagong code dahil hindi po kagaya sa setup natin na puro lang access point or yung secondary station, pwede natin may lipat-lipat kung saan tayo naka-access point. Paglipat po natin dito sa Cisco repeater mode, ito na po yun. Pag-click po natin dito, lalabas po yung sign in, hahanap po siya ng panibagong Wi-Fi code voucher natin. Enter po tayo ng panibagong code mga katropa. Ayan po, connected na po tayo. Punta tayo sa YouTube. Gumana na po yung YouTube po natin. Ayan po, dito na po tayo nakakonected sa Cisco IP repeater. Ayan po. Okay, sana nasundan nyo po. Successful po tayo. Maraming salamat po sa panonood mga katropa. Kung nakatulong naman po ito sa inyo, please like and share and hit the subscribe button and click the bell all para ma-notify naman po kayo sa mga upcoming pa nating tutorial mga katropa. See you guys and God bless.